ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan. Una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan yung ating kasama dito sa PH Update na nagpadala sa video na to ni Atty. Vic Rodriguez na kung saan nabulgar ho yung mga kinakaharap na problema nitong si Kalilong. Yung witness na hinarap ng prosecution. Yung witness na pinagmukha nilang ika nga expert. Yung tipong lahat ng sasabihin nitong witness na to, dapat paniwalaan na sambayan ng Pilipino. Ano nga ba ang background nitong si Kalilong? Malalaman ho natin dito sa video na to. By the way, mega love shoutout muna dito kay Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Isa ho siya sa mga unang nanindigan dito sa administrasyon na to. Isa ho siya doon sa mga nakapaligid kay Marcos Jr. na hindi nagpasilaw sa pera. Yan ho si Atty. Vic Rodriguez. Kung hindi nyo pa ho nabasa yung libro niyang Kingmaker, lahat ng nangyayari ngayon, karamihan ho na-nostra na doon. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bago ho tayo magtungo dito kay Atty. Vic Rodriguez, pakinggan ho muna natin itong mga banat nitong si Mangga. Kaugnay dyan sa pagkakakulong na yan ng isa sa kanilang mga kaalyado dyan sa Senado ni si Senator Rodante Marcoleta. Panoorin mo natin ito mga kababayan. Ito kasi nga administration na to ibang klase ho talaga sa totoo lang. Uy, ang lungkot ko. Kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, nung ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila. Inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya. Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun bago magsona? Nako. Uy, ang lungkot ko. Tanong natin yan kay sa kapatid mong adik. Sabi mo adik yung kapatid mo. Tanungin mo kasi, mag-usap kasi kayo. Ito talaga si Mangga. Lagi na lang patawag kayo ng hearing. Patawag niyo si Matibag. Tanungin nyo na, diretsuhan na. Wala nang maraming arte-arte. Wala nang maraming cheche-bureche. May kota ka ba sa mga senador? Pagka sinabi niya, oo, may kota ako, binigyan ako ng kota ng sister-in-law mo. Di bigyan nyo na yung mga kamay nyo sa kanya dahil di kayo titigilan yan. Sino ba ipapatawag nyo dyan? Una, Ombudsman, NBI, DOJ. Tanungin nyo na. Harapan na. Inuunti-unti una, itong si Senator Jinggoy. Tapos, noong medyo magkakagipitan na, hindi, gusto muna nilang pabaliktarin. Ayaw niya talagang bumaliktad. Tapos, biglang umugong yung pangalan ni Joel Villanueva. Kaso ang problema, natakot. Yung pinag-try-dry yung mga kasama niya, bumaliktad. At yung pagkakabaliktad niya, kung ano man na pag-usapan nila, sa hindi pagtutuloy ng kaso diyan sa ombudsman sa kanya o yung pagdidelay o kung ano pa man, nakikita ho natin iyan sa galaw niya dito sa impeachment ni VP Sara. Yung pagtayo niya sa podium, pagsasalita niya, ramdam ko na meron pa ring bakas ng takot sa kanyang mga tanong. Diyan sa hindi kagaya nung kay Senator Robin Padilla, talagang magaganda yung mga tanong niya. Yung kay Tuta Soto at Ping Lacson Boytago, given na yun. Administration sila. Majority talaga sila. Pero itong si Joel Villanueva,
naglalaro siya eh. Kitang-kita natin yung paglalaro niya. From hindi naman talaga siya Duterte supporter na bulgar na Duterte support. Pero dati makikita mo yung leaning niya kung saan siya bumabaling. Pero ngayon hindi mo na masyadong nakikita. Dahil nga meron pa ring nakaatang na kaso sa ombudsman sa kanya. Kumbaga, kung yung tawagin ni balik sa preliminary investigation. Pag nagkamali siya ng isang pagkakamali niya dyan sa Senado, baka yung preliminary investigation na yun, mapabilis yun. Bukas makalawa, kulong na siya. O dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Paano muna natin ang ating maisog. Atty. Vic Rodriguez. Ano ho yan? Isa ho yan sa mga kandidato natin. No? Isa ho yan sa una sa ating mga listahan sa 2028 senatorial election. Kasabay mo niya si Atty. Jimmy Bondoc, kung sino pang attorney gustong tumakbo. Pero sila ho talaga yung si Atty. Gonzon nagpahayag na Kumbaga yung mga vocal ngayong mga administrasyon na to talagang pagka bumaliktad sila magmumukha siya. Kasi Atty. Rowena Gonzon. Pero ito hindi babaliktad to. Talaga maninindigan ho ito. Ika nga hindi ho iiwan ng mamana to ang sambayan ng Pilipino para sa milyones. Hindi ho niya iiwan. Yun ang bentahin natin dito. Kasi pwede naman siyang hanggang ngayong mga panahon na to nasa administration siya. Sasabay lang siya doon sa trip ng mga adik sa Malacanang. Pero hindi ho niya ginawa yun. Kaya tayo nakakasigurado na pagka nanalo to, sigurado ho tayo kung sakaling meron mga siraulong gusto mag-impeach ulit kay VP Sara pagka presidente na siya. Meron hong Senator Alan Peter Cayetano, re-electionist yan pala. Kung gusto hindi natin alam kung sinong pipiliin ni VP Sara, pero kung sakaling tumakbo siya ng senador ulit, siyempre, isa yan sa mga mga kandidato natin. Rekto tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Game. Natin from Iligan. Marami pa ho tayong tatalakayin. Gusto ko munang bago natin ipagpatuloy ito kay Atty. Vic Rodriguez. Mabilis lang. Kumbaga, lagi na nating tanong ito sa PH Update, Meron bang ebidensya? Meron bang testimonya? Meron bang witness ang makakapagpabago? Na ipipresenta ng prosecution na debotong anti-Duterte na ang makakapagpabago sa boto ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ho natin tanong, meron bang ebidensya, testigo, o kung ano mga testimonya ang ilalatag ng mga anti-Duterte prosecution panel dyan sa impeachment trial court para mabago ang boto ng ating mga kababayan sa 2028 election na paborable kay Vice President Sara Duterte. Kasi magkaalaman na tayo dito kasi ano ba naman ang pakay talaga nila dyan sa impeachment niyan. Alam nila walang boto. Ngayon, kung ngayon pa lang ipapamukha na natin dito sa mga siraulo na to, na kahit anong ipakita nyo, kahit anong testimonya, kahit anong ebidensya, kahit anong witness, dahil alam namin kayo yung mga anti-Duterte, lahat ng paninira ay gagawin nyo kay VP Sara. May makakapagpabago pa ho ba dyan sa boto nyo na yan kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo yung yes kung meron, o i-comment nyo yung kung no. Diba? Yes, ipaliwanag nyo, o no, ipaliwanag nyo rin. Bahala na ho kayo. Pero gusto ko na ho ngayon pa lang, second week pa lang, iparamdam na natin sa kanila. Kahit ano pang witness, testimonya, testigo, ebidensya, wala na, dandil na ika. Talakayin bilang gabay sa nangyari sa unang araw ng pagdinig. Yung isa nating tatalakayin, itong si Kalilong. Si Kalilong nagmukhang hilong talilong. Hilong talilong. At may nagpadala sa akin ng kopya
I think alam nyo na rin ito. Itong si Hilong Talilong Kalilong ay nahaharap sa isang reklamo. Mayroong isang reklamo na nakafile ngayon sa Office of the Ombudsman. Yung military and other law enforcement offices, yung Nako po. Ombudsman Muleo, MOLEO. Ibig sabihin po ng MOLEO, military and other law enforcement offices. Tingnan ninyo kayo na po ang humusga. Wala akong sasabihin, kayo mahumusga. Ang reklamo laban sa kanya, isang joint complaint affidavit with motion for preventive suspension. No? Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano ho? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention. Nako. At violation of Article 129. Ano po yung 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo Search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nito. So anong nangyari dito? Talagang pinakanta siya dyan sa witness stand para dito sa mga kinakaharap niyang problema. Ganun ba yon? Hindi, nagtatanong lang naman tayo dito kasi yung pagkanta niya ay masyadong anti-Duterte ang datingan. Kasi bagay, witness siya ng prosecution, talagang anti-Duterte datingan niya. Pero ano ba ang naging motivasyon niya? Kasi yung ordinaryong ahente sa NBI, walang ordinaryong ahente sa NBI na nasa matinong kaisipan nang gagawa doon sa ginawa niya. Tama, mali? Unless na lang merong kapalit. Ganun lang ako, halimbawa NBI agent ako. At alam ko, politically motivated itong galaw na to. At alam ko, anumang oras mula ngayon, o malapit na ang eleksyon, magbabago ang ihip ng hangin. Tapos, ay siyempre karera yung mga nandyan eh. Hindi naman ho sila basta-bastang government official kagaya sa PNP. Yung pagpasok mo sa PNP, alam mo PNP ka. Diba PNP ka? Pero yung mga karir yan, meron silang, kagaya nito, CPA siya, registered CPA siya. Diba? Yung mga iba dyan, abogado. Kahit hindi sila NBI, yan talaga, meron silang karera, meron silang karir, meron silang profesyon. Kumbaga yung pagiging law enforcement, sir, isa lang yan sa mga, siguro gusto nila yung trabaho na yan o meron silang talagang passion sa ganyang kaya kahit na anong profession nila, pinasok pa rin nila. Kaya meron silang ibang profession maliban dyan, tapos papasukin mo yan, parang may problema. Diba? CPA ka, pumasok ka sa NBI. Kasi meron kang pangarap na gustong makamtan. Ngayon bigla-bigla dahil bigla kang magpapagamit dito sa impeachment na to. Diba? Masyadong weird yung ginawa na yun itong si Kalilong. Bakit mo gugustuhin? Kasi syempre, di ba? Ang target mo sa NBI tumaas yung iyong pwesto dyan. Isa ginawa ho niya na yan sa kung sakali mong magbago ang ihip ng hangin. Hindi naman sa sa tingin ho natin, lahat ng NBI agent na aktibong merong partisipasyon dito sa kabalbalan na to. Sa tingin nyo ba pagka napasok si BP Sara, kahit hindi na si BP Sara trumabaho, kahit yung i-appoint niya na lang na NBI director, hindi niya ho tatrabahuin yung mga yan. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan, tatrabahuin yan. Ngayon, baka meron talagang mabigat na hawak dito kay Kalilong, kaya niya, kahit alam niya na problemado ang gagawin niya na yan, ginawa pa rin niya. Itong Hilong Talilong na si Agent John Mark S. Kalilong. Yung Hilong Kalilong, ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo. Hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling.
yan ang ibig sabihin ng hilong talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Nako po. Kasi pag may nagpunta sa inyong Isang malupit na abogado ho ito. Pagka sinabi niya ho yung pagkausapang batas, pagka sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na bawal ho yun. Bawal ho yun. Ha? Kaya itong si Hilong Talilong, yari itong si Hilong Talilong, sa tingin ko, huli na yung pagtayo niya na yon sa witness stand. Ngayon, para sa ating mga kababayan, na makita nila na talaga mayroong problema dito kay Hilong Talilong, share niyo itong video na to. Kahit hindi video na to, kung gusto yung panoorin, kasi nasa bandang gitna itong video na to, sa video ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi ko na pinanood yung kabuuan para lang madiretso na natin dito sa portion ni Hilong Talilong, makilala siya ng ating mga kababayan. Punta kayo doon sa video niya, i-share niyo yun, mag-subscribe kayo. Pero kung nandito na kayo, kung gusto niyo i-share ito, i-share niyo rin ho ito. Itong video na to para makilala ng ating mga kababayan, yung mga mahal sa buhay, kung sino si Hilong Talilong. Hilong Kalilong. Si Master Sarge, si NBI agent Kalilong. Para makilala nila, ang dami palang kinakaharap na problema nito. Kaya pagkapasok ni VP Sara, kulong itong mama na to. Kumbaga, meron din siyang problema, kaso hindi maleta. Yung problema niya, kung sakaling hindi niya pasukan niya ang impeachment na yan, pwede namang malusutan. Di ba? Yung problema ng mga nag-recruit sa kanya ay mabibigat. Maleta, corruption, graft, plunder, yung kaso nila. Siya ang kaso niya, ganito lang. Pero kung kumpara naman sa plunder yung kaso niya na to, mabigat yung sinasabi na to, kaso binola siya. Mabigat ang kaso mo. Kulong ka dito. Pero yung mga nag-recruit sa kanya, plunder. Baka yung sa kanya nga may fiancé, yung sa kanila wala. O nagpauto siya, yan tuloy. Lumabas yung kaso niya, pagdating ng sira na karera niya, kulong pa siya pag nagkataon. tahanan, pulis. Kinakailangan yan bago nyo papasukin upang gampanan yung pagsisearch ng inyong tahanan or premises, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso, upang maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Nako. Pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, paragraph 5, robbery, extortion. No? Robbery, pambihira naman, mabigat nga ang kaso, Brad. Yari ka dito. Itong si Kalilong, nako. And Pambihira Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso.
Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin, ano? Baka alam niyo na rin 'to, pero para malinaw. Sino ba yung star witness ng prosecution? Smoking gun. Sana alam naman na to, alam ng defense ito, no. Dapat ilabas ito sa sa impeachment trial ni BP Sara. Kumbaga background check. Hindi tatanungin lang naman kung totoo hindi. Yes or no? Di ba? Yes or no? Para makita natin kung talagang dapat pagkatiwalaan itong kalilong na to. Anak ng tao ko, bibigat ng kaso na bit-bit niya. Meron pang falsification. Nagpo-falsify ho siya. Sinungaling niya si kalilong na yan. Pambira o. Tayo naman, di tayo abogado. Kaya gusto ko si Atty. Vic Rodriguez sa sumalansan dito, di ba? Pero base doon sa pagkilatis nitong si Atty. Vic, mahusay na abogado yan pagka sinabi niyang mabigat yung mga kaso kinahaharap nitong kalilong na to. Mabigat yung talaga ang kaso niyan. Tapos ombudsman pa. Sino nagpag-usap sa kanya yung mga tauhan ni Boying, ganon? Pambihira o. Na kanilang iniharap sa impeachment court. It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split. Yan. Guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat hindi kagaya ni ang pangalan to, ni Bersamin, di ba? Si Bersamin, sabi siguro, pagka siguro tinatanong si Bersamin sa legal opinion niya, sabi siguro, kaya palusutan yan, dali lang yun. Wala, di ba nakatingin siya nung pinipirma, rini-review niya, dito si Bunuan, dito si Bersamin, dito si Marcos Jr. Nakita yung picture na yan. Siguro sabi niya, itong item na to, mapapalusutan natin. Dali lang yan. Wala yan. Pasok mo yan. Kita niyo yan. Nung kini-question ni Tatay Digong, nag-live itong si Atty. Vic at doon sa Davao, nag-live sila, di ba? Ito yung mga item na problema, GAA pinirmahan kulang, ay ang tag dito yung BICAM pinirmahan kulang, di ba?
kinabukasan, nagano, photo op sila, nandito si Amena, nandito si Bersami, nandito si, ano pangalan, no? Ito, si Bersami nandito, si Bunuan nandito, tapos yung nandito, di ko na kaya. Yan, tinitingnan ni Marcos yun, nakaganyan si Bunuan, no? Nakaganyan si Bersami, no? Nakaganon lang siya. Dating Chief Justice siya, ha? Sabi siguro ni Marcos yun, kaya ba natin palusutan to? Dali-dali lang yan, no? Pasok. Nagka-hendot-hendot sila. Binabalik at ginagawang aktibo muli sa pamahalaan. Halimbawa, maging Pangulo at magiging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw. Eh. Yan. Tatama. Labo. Regardless. Paki-screenshot niyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree. Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. Tatalakayin natin yan. Bakit siya tama dyan? Sabi niya, the impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon. Yan yung flood control corruption. Yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Yan ang dapat nating wag kalilimutan. Si OG Boy Zurklos, maraming salamat. Good morning din sa'yo. Exactly, salute kay Attorney, Justice Noel Tiham. No? Sabi ni Justice. Janet Baby Dial, pagbigyan natin. Minsan, sir, punas laway lang. Okay yan, sir. Salute to you. Alam mo, hindi tayo kagaya ng mga may bumubula ang bibig. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ano na yan, kumbaga, mas nabigyan pa ng diin yung laway ni Luis Tro kaysa doon sa mga kabalbalang ilinatag nila doon sa impeachment court, di ba? Pambirang bibigyan. Di ba? Unlimited yung laway niya. Kasi di daw pinainom ng tubig. Hindi pa nga nag-uumpisa eh. Inayos na kagad ni ang pangalan to, ni Pia Cayetano na okay lang, sige inom kayo ng tubig. Di ka uminom ng tubig. Lahat na lang, pati laway nyo, isisisi nyo sa mga wala kayong kasalanan sa mundo, mga walang yung to. Hindi natin, alam mo yun, tira ng kung ano-ano yun eh. Yung pagkakarinig pala niya, freedom of speech. Freedom of speech. Iba. Malupit talaga to. Speech. Yung nakita natin unang araw ng pagdinig diyan sa Senado, freedom of speech. Sabi nga ni Chito Fuentes, hindi raw freedom of speech ang nangyari. Freedom of speech. Yung isa naman, iba naman ang style nun. Si Singhot naman ang Singhot. Mambihira naman. Ano ba naman yan?
sabi ni at swerte mo, insulting to the Filipino people. Agree. So yung sinabi po ni, i-relate ko lang yung sinabi ni former Supreme Court Justice Noel Tiham. Alam mo ninyo, noong April, ang ating inflation rate 7.2. Sinabi nila bumaba nung Mayo naging 6.8 at bumaba daw ngayong June naging 6.4. Yun ang spin ng palasyo. Bumababa yung inflation. Mali po yun. Ang tamang pagbabalita, ang inflation natin ay lagpas-lagpas pa rin doon sa target ng gobyerno. Ano ba target ng gobyerno? Between 2 to 4%. Yun ang tamang pagbabalita. Hindi pababa yung inflation. Itutuwid pa natin. Yung inflation natin nung April ay 7.2%. Nung May ay naging 6.8 na lang daw. At nung June ay naging 6.4. Pababa daw. Mali. Dapat ang tamang pagbabalita ng mainstream media, mataas pa rin ang inflation. Elevated pa rin. Bakit? Ang target is between 2 to 4%. Malapit ba yung 6.4 sa 4? Malapit ba yung 6.8 sa 4? Malapit ba yung 7.2 sa 4? So walang nangyayari talaga. Dagdag natin dyan yung ating GDP. Yung ating GDP noong 2025, pababa na noong 2025. 5.8, naging 5.5, 5.8 nung unang quarter, first quarter of 2025. Tingnan ninyo kung paano tama yung naging pahayag ni Justice Noel Tiham. Ang sinabi niya, ito raw po, itong nagaganap na impeachment ay walang naitutulong para sa ating economic growth. No, malinaw yan. Hindi ito nakakadagdag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. No, malinaw yan. Tama siya dyan. Sapagkat ang pagpapatunay, first quarter of 2025, 5.8 ang GDP. Second quarter, naging 5.5, pababa. Nung third quarter, naging 3.9, mababa. At nung fourth quarter, naging 3% na lang. No, so pababa yun. Pababa ng pababa yung ating GDP. Hanggang ngayong first quarter. Ngayong first quarter, ang ating GDP ay 2.8%. Tingnan natin kung ano ang ating magiging GDP ngayong second quarter. And by the way, para po sa kaalaman ninyo, huwag kayong masyadong mawaliw diyan sa grandiose o grandiosong impeachment trial na inihanda sa inyong lahat ng incompetent at bankrupt Marcos Jr. administration. Bakit? Habang kayo'y nanonood ng impeachment trial, habang kayo'y pinanunood ninyo si Hilong Talilong Kalilong, ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, bumagsak na naman tayo ng 61.50. BSP rate po yon, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. But sa actual, yung nangyayari talaga, pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, BPI ho muna, BPI. Pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, ang iyong kinakailangang ilabas para magkaroon ka ng isang dolyar, 61 pesos and 70, mas mataas, centavos. Ganon din sa BDO. Pag bibili ka, kinakailangan mo ng 61 pesos at 70 centavos para magkaroon ka ng isang dolyar. Huwag tayong masyadong magpapalinlang dito sa napapanood ninyong impeachment trial. The real issue is corruption, inflation, at yung walang tugon dito sa napakalaking anomalyan trilyong pisong halaga ng flood control corruption. Balik tayo dyan. Huwag kayong, magpapamaliw dito sa kagaya ng testimonya ng Hilong Talilong na si Kalilong. By the way, ulitin ko sa mga kakasali lamang. Si John Mark S. Kalilong, yung star witness ng prosecution, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. No, patong-patong na kaso, arbitrary detention,
Yung malalaki na lang ay arbitrary detention, search warrants maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Mabigat yan. Ano ho? Yung robbery, extortion at pagnanakaw. Yan yung kasong kinaharap niya. Naisampa ito February 27, 2026. Ano na hong araw ngayon? July 9, 2026. Bakit itong kasong ito hindi umuusad? Bakit yung mga kaso ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yan, nakakulong na sila? Senador Dante Marcoleta, nakakulong na. Bakit yung mga yon sadyang minadali? Bakit itong kaso, hindi lang siya, marami sila rito marami sila rito, pero kasali rito itong star witness ng prosecution. So makikita natin sa unang linggo ng pagdinig, talagang wasak ang prosecution. Winasak ng prosecution ang sarili nilang opensa. Hindi kinakailangang gumalaw ng depensa. Dahil meron tayong prinsipyo dito sa ating bansa na yung nag-aakusa, siyang dapat magpapatunay. Kahit walang gawin ng depensa mismong prosecution ang nagwasak ng kanilang opensa. Sapagkat fundamental, just like the Constitution, in any trial, that the guilt of the accused, in this case, ang inuusig ay si Inday Sara Duterte, must be proven on the strength, base sa lakas ng prosecution's evidence, not on the weakness of the defense. Wala namang wala namang kinakailangang gawin ang depensa sapagkat mismo yung prosecution na ang nagwarak, ang nagbuwag ng sarili nilang opensa. Alam mo ninyo, nakita natin dito sa unang linggo ng trial, nakita natin na sa trial dapat inuuna mo yung iyong kaso o yung argumento kung saan ikaw ay napakalakas. Bakit? In this case, sa impeachment court, meron dalawang court kasi ang pinagtatalunan dito. Yung formal, yung impeachment court. You want to win into your side yung verdict or yung acquittal ng mga senator judges. But outside of the impeachment court, may mas malaking universe po dito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggat may Pilipino, hanggat may Pilipino. Ang bigger court is the court of public opinion. Kaya dito nakita natin, sablay yung prosecution sa unang linggo. Imbis na ipinakita nila, kung sa tingin nila ito na pinakamalakas nila, buwag buwag na buwag. Building your case is like constructing a building. Building your case is like constructing a house. Kinakailangan muna meron kang matibay na pundasyon. Kung ang pundasyon nila ay si hilong talilong kalilong, wasak agad. At ang mismong nagwasak niyan ay ang prosecution. At kagaya nga nung aking hinahanda yung ating live ngayon. Maraming salamat at Reggie Kanda Gavino. Maraming salamat. Ang dami ng mga mga napipili. Mga kasama natin araw ng linggo ngayon, no? Kahit hindi araw ng linggo, ipanalangin natin yung mga kapanalig natin na pinapahirapan ngayong mga panahon na to. Una na diyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Congressman Mike Defensor. Isama natin sila sa panalangin. Dahil yung sakripisyo ng mga individual na yan para mapaglaban ang kapakanan ng bawat isang Pilipino ay talagang napakatindi. Kaya isama natin sila sa panalangin. Nakakalungkot sa totoo lang. Yung tipong pagka naisip natin, PRRD, Dante Marcoleta, Mike Defensor, diba?
Bato de la Rosa. Kakalungkot ho. Kaya ipanalangin ho natin, panalangin. Pikon kagaya nung, alam mo ninyo, welcome kayo rito sa aking pahina. Pasok kayo dito, may mapupulot kayo rito. Sure yan. Gagagalit sila sapagkat malinaw dito sa ating pahina na i-expose kung gaano ba kadorobo itong pinagpipitagang star witness ng prosecution. Ito pala'y naakalain mo. Ito pala'y nahaharap sa kasong arbitrary detention, nahaharap sa robbery extortion, nahaharap sa theft o pagnanakaw. Ito'y nakasampa sa Office of the Ombudsman, Military and Other Law Enforcement Offices. Bantayan niyo yan. February 27, 2026 pa na isampa. Pati yung hiling na ilagay sila sa preventive suspension, hindi inaaksyonan ng Muleo. Alam kaya ito ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat ito'y nasa Muleo. Ito dapat nating tutukan. Baka naman, ngayong alam na ng sambayan ng Pilipino na ito palang si John Mark S. Calilong ay naharap sa seryosong kaso, baka biglang ma-dismiss ang kasong ito. Pero tatandaan natin, when he testified sa impeachment court, meron siyang kasong kinaharap. Ito'y dapat malaman ng sambayan ng Pilipino upang nang sa ganoon matansya ninyo, masukat ninyo ang pagkatao ng star witness ng prosecution. Ano? Puputulin ko na ho dito para yung mga iba natin kasama dyan. Kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng video na yan ni Atty. Vic Rodriguez, punta lang ako sa Tinig Maisog. Mapapanood nyo ho yan. No? Kaya yung pinakaumpisa, direct ako na ho kasi dito sa mga kaso nitong si Ilong Talilong para malaman na nasambay ng Pilipino kung anong ilat siya nitong mama na to, kung anong karakas itong mama na to, di ba? Pakilala nila kung sino nga ba itong talagang pinagpipitagang star witness ng prosecution, si Ilong Talilong, si NBI agent Calilong, di ba? At least ngayon kilala na natin, talagang mabigat to kinakaharap niyang kaso. Ano ba yan? Ginamit bang bargaining chip dito kay Hilong Calilong para makumbinsi siya na maging star witness? Kasi walang NBI agent na nasa matinong kaisipan ang gagawa sa ginawa na yan nitong si nitong si NBI agent Calilong. Maraming salamat. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Shoutout kay Atty. Vic Rodriguez. Palapakan natin. Tuloy-tuloy lang ang laban.